tao na nanonood sa kanilang programa, naluloko nila. Pero yung Diyos na nanonood kung paano nila pinuputol ang konteksto ng naturang libro. Natutuwa ba sa ginagawa ng mga ministrong yon? Ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? Aklat po nila, Kapatid Edgar, ang babasahin po natin, maikling katesismo ng aral na Kristiyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Tinatawag na mga Katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa katesismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko, hindi po Kristiyano. Ha? Ano? Panatan mo pa, Kaburnok, panatan mo pa. No? Ang tawag po sa mga miyembro ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay mga Katoliko naman. At hindi naman po tayo tutol doon. Ano? Pero para sabihin itong mga Katoliko ay hindi Kristiyano, titingnan nga natin at susuriin. Sige nga, so ang tanong, ang mga Katoliko ba ay hindi mga Kristiyano o mga Kristiyano? Sige, Biblia po ang ating sasanggunihin. Paraphrase on the New Testament na isinulat po ni Richard Baxter. Ulitin ko po, isa po siyang protestante. Babasahin po natin ang salin niya ng Romans chapter 11 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po mga kababayan sa talatang ito ng Biblia sa saling ni Richard Baxter, paraphrase on the New Testament, Romans chapter 11 verse 12, ang mga Katoliko po ay tinatawag na Kristiyano. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tatalakayin po tayo. At ito ay may kinalaman sa simbahang Katoliko. Yung kasing mga ministro kasi ng INC ni Manalo na hindi napapagod sa kapaninira sa ating simbahan ay mukha yatang siguro darating na lang yung panahon na yung kanilang mga paninira magbubunga yun ng kanilang pagsayaw doon sa yun. Kasi wala ibang magawa sa buhay, puro na lang paninira, no? At sa pagkakataong ito, kanilang tinampok sa kanilang programa ang pagbubunyag na ang Katoliko daw, hindi daw mga Kristiyano. Sabi nila, sa kanila lang yon. Bakit? Bakit sa kanila lang yon? Kasi yung kanilang mga pinagsasabi, hindi naman yung mababasa sa mga standard reference. No? Pag sinabing standard reference, non-sectarian books, hindi dyan mababasa yung sinasabi nila ng Katoliko daw, hindi Kristiyano. At naitampok po yan ni Kaburnok sa kanyang programas Factbusters PH. Narito po, panoorin po natin. Ngayon, para makita yung malaking pagkakaiba po ng Iglesia ni Cristo at ng Iglesia Katolika, ihahanay po namin sa inyo ang ilan sa malaking pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Iglesia Katolika. Hindi lang po sa pangalan, may pagkakaibang Iglesia ni Cristo at ang Iglesia Katolika, kundi sa marami pang aspeto. Apo. Unahin po natin ang tungkol sa mga kaanib, kapatid Nal. Ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro
sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ang tawag po sa mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay mga Kristiyano. Ito po ang pinatutunayan sa Efeso 4:12. Pakinggan po ninyo. Ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kahustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ng pagpapasakdal ng Iglesia ni Kristo. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo at ang pinatutunayan po niya, kapatid na Edgar, na ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay tinatawag na mga Kristiyano. Kaya ano ang tawag ng mga apostol, kapatid Dal, doon sa paglilingkod sa Panginoon Diyos na isinasagawa ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Naroon din po sa talatang binasa natin, iyon po ay tinatawag nilang paglilingkod Kristiyano. Ang sinasabi nila, kapatid na Al, basta ang tao raw kahit kaanib sa ibang relihiyon, basta't kumikilala sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon, yun ay Kristiyano. Ipaglingkod natin sa kanila, ano ang ipinahayag ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika? Sumasang-ayon ba siya sa ganung uri ng paniniwala? Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika. Ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Kristo, hindi po siya Kristiyano. Ayan. So, ang ginawa dito ng mga ministro ni Manalo ay may dalawang fallacy silang ginawa dito. Definite fallacy at yung fallacy of equivocation. Bakit? Kasi yung kanila pinaglaruan dito, yung term Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Unang-una, kung unawain natin, yun ay aklat katoliko. Okay? At dahil yun ay aklat katoliko, yung kanyang tutukoy na Iglesia ni Kristo, hindi referado sa tatag ni Felix Manalo, hoy. Wawalan to ng bait. Hindi yan tumutukoy sa tatag ni Felix Manalo. Bakit? Yung tinutukoy dyan ng Iglesia ni Kristo, walang iba, Iglesia Katolika yan. Ito, basahin natin ito sa isang aklat katoliko, ano? Ito yung tingnan natin ha, itong aklat na dito tayo kukuha ng aklat dito sa libro na wait lang ito Bible History for Everyone. Ating kunin dito sa page, ayan, 257. Tingnan ninyo aklat katoliko eh. Pag aklat katoliko, syempre, kung ano ang konteksto sana ng author, yun ang sabihin. Hindi babaguhin. Kasinungalingan talaga ministro ni Manalo. Sabi to, The Bible History for Everyone, ito ay isang aklat katoliko. Sa page 257 ang sabi, The Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Hindi tatag ni Manalo. Ha? Hindi ang tatag ni Piloy Manalo. No? Layo naman. She alone claims and possess St. Peter as her visible head. The Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Hindi ang tatag ni Manalo. Talaga mga ministrong ito ni Manalo, napakasinungaling talaga. Makabasa Iglesia ni Kristo, iba pa to sa kanila. Hindi pa ngayon natatag na panahong sulat yan eh. Ha? Nang isulat yung encyclical letter na yon ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, hindi pa naitatag ni Manalo ang kanyang iglesia doon sa Punta Santa Ana, Manila. Oh. Ang mga pinagsasabi doon ng mga ministro ni Manalo ay pawang mga kasinungalingan. Bakit? Hindi tumutugma sa realidad. O,
Ngayon, atin ang pakinggan kung paano yan bubeltahan ni Kaburnok ng Factbusters PH. Ayon sa kanila kasi, hindi daw Kristiyano ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo ayon sa isang aklat Katoliko, itong The Papal Encyclicals, mga kababayan. Itong ipinakita nila kanina sa kanilang screen na isinulat at edited by Anne Fremantle. At ito nga, hinanap nga natin ang aklat, itong The Papal Encyclicals in their historical context, the teachings of the popes from Peter to John the 23rd, edited by Anne Fremantle. Ito po ay may nihilobstat ni John Goodwine at may imprimatur ni Francis Cardinal Spellman. Babasahin po natin yung 1963 edition. Sa page 39, ganito po ang ating makikita dito. Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yan po ang ating nabasa dito sa nasabing aklat. At yan po yung kanilang binasa din kanina. At kung mapapansin ninyo, mga kababayan, ay parang lumilitaw na sa kanilang iglesia, yung iglesia ni Cristo ni Manalo, kung nasa labas ka daw ng kanilang iglesia, ay hindi ka daw Kristiyano. Ganito ba ang gustong ipalitaw ng aklat? Tanungin natin ang aklat. Ayon ba sa aklat na ito, ano ba ang tinutukoy dito na Church of Christ? Ito po ba yung Church of Christ na iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo sa Pilipinas? Susuriin natin, mga kababayan. Ito po ang paragraph kung saan nakuha po yung quotation na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Alam niyo ba kung sino yung nagsalita nito? Ayon po sa paragraph na ito, sinabi ito ni Saint Cyprian, mga kababayan, sa kanyang letter 55 na sulat. Itong nabasa nila na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Pero sa nasabing sulat pa rin ni Saint Cyprian, meron po tayong mababasang ganito. Originated also in the tales invented by the apostates, the bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po nang nakasulat na ito sa aklat. May binabanggit na mga apostates, yung mga iglesia, yung mga tao at mga grupo na umalis po sa iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At itong Catholic Church, mga kababayan, ibig sabihin, magkaiba po yung apostates at yung Catholic Church. Ibig sabihin, itong Church of Christ na tinutukoy at binasa ng mga ministro ni Manalo, ito po ay tumutukoy sa Iglesia Katolika. Nako naman, itong mga ministrong ito talaga, putol-putol pa more. Nako talagang INC, incomplete talaga. Nako, huling-huli talaga ito. Ayun, di nahuli ang kasinungalingan ng ministro. Mga INC, yan ba yung mga ministro ninyo? Gagamit-gamit ng aklat Katoliko, puputulin lang? Iniiba ang konteksto. Pag hindi ka raw kaanib ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Sino bang Iglesia ni Cristo ang tinutukoy na naturang libro? Iglesia Katolika pala, hindi pala itatag ni Manalo. See? So yan ay isang prueba na yung ministrong yon sinungaling talaga. At alam nyo, ganito yan ganito lang yan, kung yung mga tao nadadaya ninyo, naloloko ninyo, huwag kayong umasa na pati ang Diyos maloloko ninyo. The more na pinagliloko yung mga tao, sabi ng aklat Katoliko, kung hindi ka membro ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano, may tinutukoy pala yun. Ayon doon, yung mga nagsilabasan sa Iglesia Katolika, ang tawag sa kanila apostates, kaya kapag sila nagsilabasan sa Iglesia Katolika, hindi na sila Kristiyano. Dahil ang Iglesia ni Kristong tinutukoy sa naturang libro ay tumutukoy sa Iglesia Katolika at hindi sa tatawag ni Felix Manalo. Yan, kasinungalingan ng ministro ni Manalo.
Bistado! Bistado! Palibhasa kasi, nasanay na sa pagsisinungaling. Gagamit-gamit, libro katoliko mismo ang nagsasabi. Eh bakit? Kayo ba tinutokoy? Tunayan niyo sa amin kayo ang Iglesia Katolika na sinasabi dyan. Hindi. Dahil noong panahong yun, nagsilabasan yung mga taong yun sa Iglesia Katolika, wala pang tatag si Manalo. Hindi pa nga panganak. O ngayon, ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika, kaya sinasabi ko, ang Iglesia ni Cristo, ang Katoliko. Sabi dito, Bible History for Everyone, page 257, the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Hindi pala yung tatag ni Felix Manalo pala, kundi ang Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Ngayon, meron bang nakalagay dyan sa ating Catechism of the Catholic Church? Ating ibalik kay Kaburnok. Consistent ba itong Church of Christ equals Catholic Church? Ito po ba ay sumasang-ayon sa turo ng Iglesia Katolika? Sige nga, silipin nga natin. Babasahin po natin Catechism of the Catholic Church, 2nd edition na may imprimipotes ni Joseph Cardinal Ratzinger o mas kilala bilang si Pope Benedict XVI. Ganito po ang ating mababasa sa paragraph 811. This is the sole Church of Christ in which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them of herself. It is Christ who, through the Holy Spirit, makes this Church one, holy, Catholic, and Apostolic. And it is He who calls her to realize each of these qualities. Klarong-klaro po, itong Church of Christ pala, ito po ay one, holy, Catholic, and Apostolic. Ibig sabihin, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Napakaklaro naman yan eh. Yung nag-iisang Iglesia ni Cristo pala ay ang Iglesia Katolika. Kaya tamang-tama, swak na swak. Kaya tunay nga na mga Kristiyano ang nasa Iglesia Katolika. Kaya sa sinasabi nito ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ito, busted! Yan! Mali! Nako, maling pakahulugan ha. Palusot pa more. Nako ha. Okay, at ngayon pakinggan naman natin nung karugtong na sinabi ng mga ministrong ito ni Manalo kung ano kanilang sinabi. Baka sabihin nila, kapatid na Al, kaya natin tinatanggap yung pahayag na yan ng Papa, dahil sa natapat lang do sa gusto natin, o kaya dahil sa ang may pahayag niyan ay Papa sa Iglesia Katolika. Kaya po natin tinatanggap ang pahayag na iyan. Ano raw? Tinatanggap daw nila ang pahayag na yan ng Santo Papa? Di lugi kayo dyan. Bakit? Kung talagang tinatanggap ng mga ministrong ito ang pahayag ng Santo Papa dyan sa aklat na kanilang binasa, then tinatanggap din nila ng Iglesia Katolika nga, Iglesia ni Cristo. Kasi sabi yung tinatanggap doon nila na ayon sa kanilang gusto. Ibig sabihin, ang context kasi doon, ang Catholic Church, ang Iglesia ni Cristo. Tinatanggap nila. Dahil napabor sa gusto nila. Sa madaling salita, ang mga ministrong ito, kung babasahin mo ng buo yung libro, itinatakwil nila ang kanilang pagiging ministro ni Manalo. Bakit? Kasi yung context ng imposible naman na marating nila yung linyang yon na hindi nabasa yung mga previous lines. Imposible naman. Narating nila ang linyang yun na hindi nabasa yung mga previous lines. Siyempre nabasa nila. Kaso nga lang, manloloko, pinutol yung unahan, dito binasa sa baba. Magpapaloko pa ba kayo sa mga ministrong yan? Estado no? Ay kung gagamit sila ng librong Katoliko, much better, basahin natin yung kanilang binasa mismo. At tinitiyak ko sa inyo, yung kanilang pagkahulugan doon is
hindi tugma sa context ng mismong author. Ang tawag dyan, panloloko. Ha? Panloloko ng mga ministro ni Manalo sa programang yun. Yun na napanood ko eh. Oh. Kung sino yung mga ministrong yon, yung nandoon sa Edgar, ano yun, si Edgar tsaka si Sino, yung dalawang yon, mga manluloko, mga ministro yon, gagamit-gamit ng aklat katoliko, puputulin, mga manluloko. Manluloko ninyo. Tapos, ibabahagi nyo sa mga tao. Yung mga naloko nyo, saan pa pupuntang kaluluwa nun? Naku, pareho kayo. Panluloko yung ginagawa ng ministrong ito eh. Diba, bistado sila doon? Ate mo na pakinggan yung kanilang iba pang sinabi. Ay, dahil ito po mismo ang pinatutunayan ng Biblia. Naayon po ito sa binasa po natin kanina. Kita mo? Yung kanilang binasa ay pinatutunayan ng Biblia. Yung kanilang binasa na Iglesia ni Cristo, yun ang Iglesia Katolika. At ayon sa kanila, yun ang pinatutunayan ng Biblia. Dilugi kayo dyan. Yan, lugi kayo dyan. Kasi, ang konteksto pala ng kanilang binasa, sabi niya, tinatanggap nila yung kanilang binasa. Ano bang sinasabi ng kanilang binasa? Yung Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo, tinatanggap daw nila. Tapos, tugma daw sa sinasabi ng Biblia. Di panalo tayo doon. Panalo tayo doon. Di lugi ang mga ministro ni Manalo dito. Kasi aklat natin yun syempre tayong papaliwanag doon. Alangan na magkanilang babaluktutin. Yung pambabaluktot ng aming mga libro, tapos ipapaliwanag nyo na hindi tugma sa konteksto ng naturang libro, yun ay isang matinding pagsisinungaling. Alam nyo ba yung 1:8:44? Kung sino ang tatay ng mga sinungaling? Yung dalawang ministrong yun, kilala ko ng tatay nila. Okay? So, ating ipagpatuloy ang naturang video. Napanood ko to sa ni Kaburnok eh. Kaya, finisher ko na lang dahil si Kaburnok ay bahagi rin naman ng punto. So, open to for commentary. Na nasa Efeso 4:12 na ang mga Kristiyano ay nasa Iglesia ni Cristo. Kapatid, ang karaniwang paniniwala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, sila ay talagang Kristiyano. Kaya nga raw, ang Pilipinas ang tanging bansang Kristiyano sa Asia sapagkat ang nakararami daw po rito ay mga kaanib ng Iglesia Katolika. Ano sabi ng ministrong yon? Karaniwang paniniwala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, sila ay talagang Kristiyano. Karaniwang paniniwala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, sila ay talagang Kristiyano. Ang sabi ng ministros na si Edgar ay paniniwala lang daw ng Katoliko na sila ay Kristiyano. Di ba tinanggap niyo yung binabasa ninyo? Ating ipakita yung kanilang binasa. Ito talaga napakasinungaling talaga. Nabuking na, pakunwari pa. No? At ipakita yung kanilang binasa. Ito sabi dito. Ayan. Saint Cyprian wrote to a brother bishop who was still hesitant whether to acknowledge Cornelius or Novatian because Cornelius was holding communion from time to time with persons who had offered sacrifice to idols. This, Saint Cyprian says in letter 49 yata to, 49? Originated also in the tales invented by the apostates. The bond of harmony stood firm and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. And he goes on to say as to the character of Novatian, dearest brother, about whom you requested I should write you what heresy he has introduced. Remember in the first place that we ought not even to be inquisitive as to what he teaches so long as it teaches outside the church. So ito palang
ito palang apostate na ito teaches outside the church. At yung church na tinutukoy dito, yung Catholic Church. Whoever he is, kung sino man siya, and whatever he is, kung ano man siya, who is not in the Church of Christ, is not a Christian. So, sa context ng naturang talata, ang Christian dito, yung Catholic Church mismo. At ang sabi ng mga ministro, tinatanggap nila ito dahil naaayon sa kanilang gusto. Ha? Tinatanggap daw nila ito dahil ito yung sinasabi talaga ng Biblia. Tapos, babalitarin nyo na naman. Kakasaya ba nga nila, di ba? Tinatanggap po natin yung pahayag na yan ng Papa kasi tugma sa aming gusto. Tinatanggap po namin yung pahayag ng Papa na yan kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Tapos babalitarin mo na naman ulit. Sabihin mo, kasi ang palagay ng Iglesia Katolika, sila daw ay mga Kristiyano. Ano ba naman to? Laban-laban? O bawi-bawi? Ano ba naman yan? Ano ba talaga? Laban-laban? O bawi-bawi? Ay, naku, ewan ko na lang. Mga ministro talaga na ito, kahit papaano, nako, sinungaling. Oh, sabi niya, tayo lang daw nagsabi, di gamit tayo ng hindi ating libro. Oh, Kristiyano ba ang Katoliko? O, tanungin natin, Katoliko, Kristiyano ba tayo? O, kuha tayo ng Merriam-Webster's Dictionary, hindi amin to. Anong sinasabi dito ng naturang author? Ayan, pakita natin. Ayan o. Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. Catholic, a member of a Christian church. Ano daw? Member of a Christian church. O, amin ba yan? Hindi amin yan. Uy! So, talaga, hindi amin yan. O, palitan pa natin. Meron pang isa, yung sa word religion. Yung sa word religion na aklat, ito sinasabi naman sa word religion. Yan, sabi ganito, yan o. Yan. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Ano daw? Largest Christian church. So, hindi yung tatag ni Manalo. Nagbasa na nga, binabaluktot pa, tapos pakunwari lang ang mga ministrong yun. No? Sabi, sanay na sa kasinungalingan. Mandaraya, sinungaling, manluloko. Ginagamit yung libro Katoliko. Tapos iibahin ang konteksto. Ang sabi ni Soriano nung siya nabubuhay pa, ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng mga taga-makmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape. Teka, sa kanya kasi tape, sa atin libro. At ibaguhin, nagpuputol-putol ng libro para pa iba-ibahin ang mga sintidong sinasabi. Ano daw yan? Sinungaling. Yung hindi mo pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay lalong di mo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang tao na nanonood sa kanilang programa, naluloko nila. Pero yung Diyos na nanonood kung paano nila pinuputol ang konteksto ng naturang libro. Natutuwa ba sa ginagawa ng mga ministrong yon? Hindi ay? Hindi! Sanay talaga sa kasinungalingan ng mga ministrong yon. No? Tuloy natin kung paano yung banata ni Cabornok. Kaya alamin natin, ayon mismo sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? Aklat po nila, Kapatid Edgar, ang babasahin po natin, maikling katesismo ng aral na Kristiyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Pakinggan po ninyo. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo?
Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko. At sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa Katisismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko. Hindi po Kristiyano. Ha? Ano? Katoliko. Hindi po Kristiyano. Katoliko. Hindi po Kristiyano. Kakabasa ko pa nga lang, hindi ba? Kakabasa ko pa nga lang na ang ayon sa Miriam at ating balikan, napakasinungaling ng mga ministrong ito, ating balikan. Itong sa The World Religions, yan. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Tapos sasabihin nyo, hindi Kristiyano? Napakasinungaling talaga ng mga ministro ito. Ha? At ibang balikan, ano yung sinasabi doon sa doon sa Merriam-Webster's Dictionary, nakakabasa ko pa nga lang Nakabasa ko pa nga lang. Eto, tibalikan. Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79, Catholic, a member of a Christian church. Tapos sasabihin ng ministrong yon, Katoliko ang tawag, hindi Kristiyano. Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mong ministro. Hindi ba kayo mahiya niyan? Sasabihin nyo kayo tagapangaral ng Ebanghelyo, na baka sinungaling ninyo? Mahiya naman kayo, no? Sasabihin nila na sila ay mga ministro ng Ebanghelyo. Binabago niyo yung katotohanan Tamo? Ate, ituloy ang naturang video. Kasi ayon po sa kanila, mga kababayan, hindi daw Kristiyano ang mga sumusunod sa Santo Papa ayon po sa isang aklat Katoliko. Itong pinasa nila, maikling katekismo ng aral na Kristiyano na may, ipapakita natin sa inyo, na may nihil obstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda Didi. 1982 edition ang ating babasahin. Sa page 50, ganito po ang ating mababasa. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Grabe naman yan. Tama naman ang tawag po sa mga miyembro ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay mga Katoliko naman. At hindi naman po tayo tutol doon, Pero para sabihin itong mga Katoliko ay hindi Kristiyano, titingnan nga natin at susuriin. Sige nga, so ang tanong, ang mga Katoliko ba ay hindi mga Kristiyano o mga Kristiyano? Sige, Biblia po ang ating sasanggunihin. Pero bago muna natin gagamitin ang Biblia, ipapakilala ko lang po sa inyo, ito pong si Richard Baxter. Si Richard Baxter po ay isang protestante, mga kapatid, At si Richard Baxter ay isang Puritan minister, mga kababayan, isang protestante. At meron po siyang isang salin ng Biblia. Ipapakita ko po sa inyo itong salin niya. Paraphrase on the New Testament na isinulat po ni Richard Baxter. Ulitin ko po, isa po siyang protestante. Babasahin po natin ang salin niya ng Romans chapter 11 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po, mga kababayan, sa talatang ito ng Biblia, sa salin ni Richard Baxter, paraphrase on the New Testament, Romans chapter 11 verse 12, ang mga Katoliko po ay tinatawag na Kristiyano. Klaro-klaro naman yan, mga kababayan. Kaya ayon pala sa Biblia, ang mga Katoliko mismo ay tinawag na mga Kristiyano. Nako, paano ngayon ito? Alejandro Sino Cruz at Edgar De Lazo,
Busted! Yan! Mali! Ibig sabihin, ang mga Katoliko'y tunay na mga Kristiyano. Sige, para mas maganda ang ating pagpapatunay. Ano ba ang patunay na meron tayo na ang mga miyembro ng Iglesia Katolika ay mga Kristiyano? Babalikan po natin ang ating binasang talata, Gawa 11:26. Babasahin ko po ulit ha. Nang siya'y kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Kaya 1 taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad. Ibig sabihin, kung mapapansin niyo, doon po sa Antioquia, tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ayon po sa ating nabasa, sa Antioquia po pala tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad, mga kababayan. Heto ang tanong. Anong iglesia ba ang pangalan ng iglesia na nasa Antioquia? Ito, ang sasagot ito, ang dating naging obispo ng Antioquia, ayon po sa kasaysayan, si Saint Ignatius of Antioch. Ito po, babasahin natin yung sinabi ni Saint Ignatius of Antioch sa Letter to the Cimmerians, chapter 8, verse 1. Ito pong si Ignatius ay obispo po ng iglesia sa Antioquia noong 50 to 117 AD. Ganito po ang ating mababasa. Whenever the bishop appears, there let the people be. As wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Klarong-klaro po, ito pong pahayag ng dating naging obispo ng iglesia na nasa Antioquia. Yung iglesia pala na tinutukoy dito ay Iglesia Katolika. Klarong-klaro naman yan, mga kababayan. Kaya, si Saint Ignatius of Antioch ang unang nagpangalan ng Iglesia Katolika na siyang Iglesia ni Cristo na tunay. Yung kay Manalo, peke po yun, mga kapatid, ano? Ayun, debistado ulit sila. Ano daw? Ang ginamit ng mga ministro ni Manalo na Gawa 11:26 kung saan unang tinawag na Kristiyano ang iglesia doon sa Antioquia, sila pala yung mga Katoliko, hindi pala yung mga Manalo. Sila pala yung mga Katoliko. Okay. So, nalala ko yung yung debate doon ni Ramil Parba at ni Padre Darwin. Ito binanggit ni Ramil Parba Ang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika? Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Ano daw? This was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Bishop of Antioch. Saan daw unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad? Sa Antioch. Si Ignatius, Bishop of Antioch. Ano ang sinabi ni Bishop Ignatius? Pakinggan nyo si Ramil Parba mismo. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. O, ayan. So, sa pagkakataong yun, lugi na naman ulit ang mga ministro ni Manalo. Lugi naman ulit. Bakit? Yung ginamit nilang talata, Gawa 11:26, hindi pala tumutugma sa kanila kasi wala pa sila nung panahon yun. Okay, ating ituloy kay Kaburnok. Kaburnok, banatan mo pa, Kaburnok, banatan mo pa. Kaya klarong-klaro na mga Kristiyano po ang mga Katoliko. Kaya huwag pong mapaninlang sa mga fake news ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ano pong masasabi ninyo sa naging pahayag na ito ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo na hindi daw Kristiyano ang mga Katoliko? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, ismash na ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi, check muna kung fact na talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Nako, mga ministrong ito talaga
fake news na palpak pa. Nako, huling-huli talaga. Yan, so nahuli sila ni Kaburnok sa kanilang pasisinungaling. Gumagamit ng libro Katoliko, pinutol naman. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat and time to say goodbye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.